Pero ang tawag dyan, kupal content. Binansagan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga video ng content creator na si Vitaly Zhorovetsky. Sabay pagpresenta sa Russian sa media matapos arestuhin nung nakaraang linggo dahil sa pambabastos sa mga Pilipino. Bitbit niya sa press conference ang librong may title na Following Jesus. Hindi rin napigilan ng vlogger na pumalakpak at mag-thumbs up. Ayon kay Remulla, umamin mismo ang vlogger sa kanyang mga nagawa nang sumailalim sa paunang investigasyon. 5 kaso ang hinain laban kay Zhorovetsky, kaya hindi na muna siya ipade-deport o palalabasin ng bansa para harapin ito. People have to take responsibility for the content they create. It is not a license to shame or to hurt or to besmirch anyone. Kung gusto nyo pagkakitaan ng katarantaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Pinakita sa press conference ang mga video ni Zhorovetsky, kabilang ang tangkang paghalik sa isang Pilipino, pananakot sa isang naglalakad na nanakawan niya ito at pagsuway sa security guard. At ang kanyang reaksyon. Ang subject natin sa likod ay nagyayabang pa na sinasabi na fake news daw ang kanyang ating pinapakita. Mananatili si Zhorovetsky sa detention facility ng Bureau of Immigration. Una nang sinabi ng ahensya na rage baiting o paggawa ng video na nakakagalit para makakuha ng mataas na engagement ang pakay ng Russian vlogger sa bansa. Ang alleged kanyang reason for going here is meron siyang tinulungan daw na isang Filipino family. Pero tingin natin ginawa niya lang to para sa clout. Suportado naman ng Department of Tourism ang pagpapanagot sa content creator. We campaign for the world to love the Philippines, but that love and respect must be reciprocated. Sa ngayon, tinutunton ng otoridad ang kinaroroonan ng kasabwat na cameraman ng vlogger. Hinimok naman ni Remulla ang mga mambabatas na paigtingin pa ang cybercrime law para maiwasan na maulit ang insidente. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.